Susunod na ang Pilipinas na maging Ukraine. Kaya siguro magko-compare sila cards at sabihin, huy exciting to. Madudurog na naman ang bansa mo. Kung nung pangalawang pandaigdig ang digmaan, pangalawa ka lang sa Warsaw na pinakawarak na syudad sa buong daigdig. Mangyayari na naman yan ngayon. Ito ang naging komento ni Attorney Harry Roque kasunod na naging pagbisita ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang sinapit ngayon ng Ukraine dahil na rin sa nagpapatuloy na giyera sa pagitan nito at ng Russia. At sa lumalalang tensyon ngayon ng Pilipinas at China, hindi rin daw malayong danasin ng ating bansa ang mapait na karanasan ng Ukraine dahil naging sunod-sunuran na tayo sa Estados Unidos. Kinahihiya daw ang Pilipinas ng ASEAN dahil tayo lang daw po ang sunod-sunuran sa Amerika. Totoo po yun, ha? Tayo lang talaga ang nagpapautos sa mga Amerikano. Pinagagamit natin ang basa militar. Bagamat nakita nga natin sa pahayagan yung balita na nag-deploy dito sa Pilipinas sa mga Amerikano ng medium-range missile launchers, hindi po nila sinabi kung anong importansya nun. Ayon kay former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, wala siyang nakikitang dahilan para bumisita dito sa bansa si Zelensky dahil wala naman niya itong matutulong sa Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit nandyan ngayon si Zelensky other than para mag-party dahil meron silang parehong gusto. Ang Pilipinas lang po ang foolish enough. Ano bang English translation ng foolish enough? Tatanga-tanga. At pinayagan ang pagdating dito sa Pilipinas ng middle-range missile launcher na dahil na kamuntik na tayong magkaroon ng nuclear war nung panahon ni JFK. Ani Roque, ang pagpapadala na nasabing missile sa bansa ay unang pinalaga ng Embahada ng Russia sa Pilipinas sa Amerika na tiyak na magdudulot ng panganib ng digmaan sa buong Asya. At nagsalita rin po ang China na dahil yung medium-range missile kayang targetin ng China at Russia, ito po talaga ay magdudulot na naman ng insecurity sa region. Pero ngayon, doon narinig ko yung pananaw ng Malaysia, nararamdaman din pala na bantayan sa ASEAN. Kasi kung titignan mo, tayo nga lang ang sunod-sunuran sa Amerika, so yung presensya ng missile range cruiser launcher sa Pilipinas, pwedeng bantarin yan sa mga bansa ng ASEAN na hindi sunod-sunuran sa Amerika. Ano bang nangyayari sa ating Pilipinas? Ano ba talaga? Yan talaga ang importansya na malaman natin na nasa tamang pag-iisip ang ating presidente. Samantala para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, naghahanap lang ng suporta ang Ukraine kaugnay na nagpapatuloy na giyera sa kanilang bansa.